Ako si Kim Ji-hoon, CEO ng isang nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa Seoul, South Korea. Ang buhay ko, sa loob ng nakaraang 45 taon, ay puno ng tagumpay na kinaiinggitan ng lahat. Nagtapos ako sa isang nangungunang unibersidad sa Amerika, nagtayo ng isang kumpanya mula sa wala hanggang sa maging higante sa software at AI at mayroon ng higit sa 5,000 empleyado na nakakalat sa buong mundo. Naglakbay ako para sa mga pulong sa Silicon Valley, New York, London at Tokyo. Palagi akong sumasakay sa pribadong jet o first class at nananatili sa 5-star na hotel. Kailangan ang lahat ay perpekto, mabilis at may pinakamataas na kahusayan. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong pumunta sa Pilipinas para lamang sa isang 3 araw na pulong sa isang lokal na kasosyo upang lagdaan ang isang kontrata na nagkakahalaga ng 50 milyon para sa isang pinagsamang proyekto sa pagpapaunlad ng AI application. Hindi ako masaya kahit kaunti. Ang Pilipinas, sa aking paningin, ay isang papaunlad na bansa, puno ng turismo, dalampasigan at street food. Ngunit pagdating sa negosyo at teknolohiya, kalimutan mo na. Nabasa ko sa isang ulat na ang bansang ito ay may mga problema sa korupsyon, politikang hindi stable, at infrastruktura na hindi pa kasing ganda ng Korea o Japan. Direkta kong sinabi sa aking sekretarya, bakit kailangan nating pumunta dito? Bakit hindi na lang sila ang lumipad papunta sa atin sa Seoul? Dumating ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang hapon. Tiningnan ko sa labas ng bintana at nakita ang kulay abong kalangitan at ang siksikang tao. Hindi ito naiiba sa imahe sa aking isip. Tiyak na magulo ang bansang ito, bulong ko sa sarili habang pababa ako ng eroplano. Agad kong naramdaman ang init at halumigmig na dumaloy sa aking katawan. Ang hangin ay mainit at maalinsangan. Nagsimulang tumulo ang pawis sa aking noo kahit na nasa loob pa ako ng air-conditioned na gusali. Sa Seoul ngayon, malamig at siguro mga 15 degrees Celsius na isip ko. Naglakad ako sa mahabang daanan patungo sa immigration. Ngumiti ang empleyado, ngunit hindi ko siya pinansin. Nagmadali akong tawagan ng driver na inihanda ng kumpanya. Naghintay ang isang itim na limusina sa labas. Ngunit habang papunta sa hotel, nagsimulang lumaki ang aking pagkabahala. Talagang nakakatakot ang trapiko sa Maynila. Ang mahabang pila ng sasakyan, ang mga motorsiklo na sumisingit, ang mga jeepney at tricycle na nag-iingay, at ang mga driver ng taxi sa tabi ko ay hindi tumitigil sa pagbusina. Ano ba ito? Sa Seoul, mayroon kaming mabilis at maayos na public transport. Ang subway ay tumatakbo ng eksakto sa oras, ngunit dito, magulo at walang direksyon. Reklamo ko sa sekretarya na nakaupo sa tabi ko. Tumango siya, sumasang-ayon. Oo, CEO. Nabasa ko na ang Maynila ay isa sa mga lungsod na may pinakamabigat na trapiko sa mundo. Bumuntong hininga ako ng malalim, tinitingnan ang world clock sa aking pulso. Ang pulong bukas ay magsisimula sa alas 9 ng umaga. Ayokong mag-aksaya ng kahit 1 minuto sa mga pagkaantala na ito. Kung hindi nila kayang ayusin ang trapiko, paano nila mapapamahalaan ang isang negosyo na nagkakahalaga ng 50 milyon? Naisip ko. Ang nasa isip ko ay ang Pilipinong kasosyo na baka malate, walang handang dokumento o magpepresenta gamit ang lumang slide. Kinansela ko na ang isang deal sa isang kumpanya sa India dahil sa parehong dahilan, hindi sapat ang kahusayan. Sa wakas, dumating ang sasakyan sa isang marangyang hotel sa gitna ng lungsod. Nag-check-in ako ng mabilis. Suite na may tanawin ng Ilog Pasig, ngunit hindi ko pinansin ang tanawin. Inihagis ko ang aking maleta sa bellboy at dali-daling binuksan ang laptop upang tingnan ang email. May mensahe mula sa board sa Seoul. Tapusin ang kontrata sa loob ng 3 araw at bumalik agad. May malaking proyekto tayong naghihintay. Ngumiti ako ng may pagmamalaki. Siyempre, lalagdaan ko ito at lilipad pabalik agad. Walang anumang bagay dito na makakaakit sa akin. Nang gabing iyon, kumain ako ng dinner ng mag-isa sa kwarto steak na inangkat mula sa Australia, hindi pagkaing Pilipino na hindi ko pinagkakatiwalaan ang kalinisan. Natulog ako at napanaginipan ng Seoul, ang lungsod na malinis, maayos at puno ng inobasyon.
Wala akong ideya na sa loob lamang ng ilang oras, magbabago ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nag-exercise sa gym ng hotel at nagmadaling pumunta sa pulong. Dinala ako ng limusina sa trapiko muli. Ito na naman, reklamo ko. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsalita ang driver sa matatas na Ingles. CEO, mas kaunti pa po ang traffic ngayon kaysa karaniwan. Kung araw ng trabaho, baka abutin ng 2 oras. Tumawa ako sa isip ko, mas kaunti? Umabot pa rin ito ng mahigit 1 oras. Ngunit wala akong sinabi. Naisip ko lang na ang mga tao rito ay sanay na sa pagiging mabagal at hindi maayos. Nang makarating sa office building ng kasosyo, bumaba ako sa sasakyan ng may kumpiyansa, mataas at modernong gusali. Ngunit sa isip ko, nagdududa pa rin ako, tiyak, panglabas lang ito. Pumasok ako sa conference room. Maluwag ang silid, may malaking screen at upuan para sa aking delegasyon at sa panig ng Pilipino. Ang Pilipinong CEO, si Mr. Ricardo Cardo Reyes, ay ngumiti para batiin ako. Magandang araw, Mr. Kim. Maligayang pagdating sa Maynila, sabi niya sa malinaw na Ingles. Tumango ako at umupo. Nagsimula ang presentation. Nagpakita ang panig ng Pilipino ng mga slide gamit ang isang high sharpness projector. Ang nilalaman ay tungkol sa AI para sa logistics system. Nakikinig ako ng maigi, ngunit mayroon pa ring pader sa aking isip. Hindi ito naiiba sa nakita ko sa Indonesia o Vietnam. Ngunit pagkatapos ay nagsimula akong mapansin ang isang bagay. Gumamit sila ng software na sila mismo ang nag-develop na pinagsama sa real-time data mula sa mga IoT sensors na naka-install sa buong lungsod. Mayroon kaming AI traffic management system na nagpapababa ng oras ng trapiko ng 30% sa ilang lugar, paliwanag ni Mr. Cardo. Tumaas ang kilay ko. Talaga? Ngunit kahapon, na-stuck pa rin ako ng 1 oras. Ngumiti siya. Oo, pero ang sistema namin ay patuloy na gumagalaw. Kung mamumuhunan kayo, gagawin namin itong mas malawak ang sakop. Tumango ako, ngunit hindi pa rin lubos na humahanga. Ang pulong ay nagpatuloy ng maayos, ngunit sa panahon ng break, nakaramdam ako ng bahagyang pananakit ng dibdib. Siguro stress lang sa paglalakbay, naisip ko, at uminom ako ng antacid na dala ko. Nang hapon, tinalakay namin ang mga detalye ng kontrata. Mahigpit akong nakipagnegosasyon, gusto kong ang panig ng Pilipino ang maging mas responsable sa pangunahing teknolohiya. Ang aming kumpanya sa Korea ay may pinakamahusay na AI team, sabi ko. Ngumiti si Mr. Cardo. Siyempre, ngunit ang aming team ay may lakas sa pag-aangkop sa real-world conditions. Tumawa ako sa isip ko. Real-world conditions na may ganitong kabigat na trapiko? Kinamumuhian ko ang pag-uwi sa hotel kinagabihan dahil sa sobrang pagod. Ang trapiko ay magulo pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng maliit na aksidente. Bahagyang nabangga ang likuran ng aking sasakyan ng isang motorsiklo na sumingit. Ano ba naman ito? Sigaw ko. Nagmadaling bumaba ang driver upang tingnan. Ngunit pagkatapos, nangyari ang hindi kapani-paniwala. Sa loob ng wala pang 5 minuto, dumating ang sasakyan ng pulis at ambulansiya kasama ang isang rescue team na nakasuot ng reflective vests. Mabilis silang nag-inspeksyon, gumamit ng tablet para i-scan ang plate number, kumuha ng larawan ng ebidensya at nakipag-ugnayan sa insurance company sa pamamagitan ng isang application. CEO, hindi po malala. Bahagyang damage lang po ang sasakyan. Tatapusin namin ang claim sa loob ng araw na ito, sabi ng driver. Napanganga ako. Ang bilis. Sa Korea, kung maliit na aksidente, kailangan pa ring maghintay ng pulis nang hindi bababa sa kalahating oras. Ngumiti sa akin ang isa sa mga rescue team. Ayos lang po ba kayo? Kung may nararamdaman kayo, sabihin lang po ninyo. Matatas siyang mag-Ingles. Tumango ako, ngunit nagsimulang manginig ang loob ko. Baka nagkamali ako ng isip tungkol sa lugar na ito. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at naisip ang nangyari kaninang hapon. Magulo nga ang trapiko, ngunit ang sistema ng emergency response ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi pa ako lubos na naniniwala, ngunit bukas ng umaga, magpapatuloy ang pulong. Hindi ko alam na ang pananakit ng dibdib kahapon ang magiging simula ng lahat. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Anong kakaibang pangyayari ito?
Kinabukasan, sa pangalawang araw ng pulong, nagising ako na mas maganda ang pakiramdam kaysa sa inaasahan. Matapos ang aksidente kahapon, tumawag ang insurance company ng Pilipinas at sinabing tapos na ang lahat ng claim at isang bagong limusina ang naihatid sa harap ng hotel mula pa noong 7 ng umaga. Ang bilis? Tanong ko sa sekretarya. Tumango siya. Oo, CEO. Mukhang mas efficient ang sistema nila kaysa sa iniisip natin. Ngumiti ako ng may pagmamalaki sa sarili ko. Siguro, swerte lang. Habang papunta sa office building, siksikan pa rin ang trapiko. Mahaba ang pila ng sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito, napansin ko ang smart traffic light na nagpapalit ng signal ayon sa dami ng sasakyan sa real time. Katulad ito ng sistemang dinadevelop namin sa Seoul, bulong ko. Ngunit iniisip ko pa rin na maliit na bahagi lang ito ng lungsod, hindi ang buong sistema. Nang makarating sa conference room, sinalubong ako ni Mr. Cardo ng sariwang kape at bibingka, puto na maayos na nakalagay. Tikman ninyo, Mr. Kim, ito po ay kapeng barako mula sa Batangas, purong organic, ngumiti siya, nag-alinlangan ako, ngunit tinikman ko. Mas malakas, mas mabango, at masarap kaysa sa inaasahan. Hindi masama, maikling sabi ko. Ang presentation ngayon ay tungkol sa testing ng AI app sa real-world condition. Inimbitahan nila akong manood ng demo sa Central Traffic Control Center sa gitna ng lungsod. Sumama ako ng may pagtataka. Dinala kami ng sasakyan sa isang modernong gusali sa gitna ng Maynila. Sa loob ng control room, puno ito ng mga malalaking screen na nagpapakita ng real-time traffic data mula sa higit sa 10,000 CCTV cameras at IoT sensors na nakatanim sa mga kalsada. Ginagamit ng sistemang ito ang AI para suriin ang driving behavior at ayusin ang ruta para sa autonomous vehicles, paliwanag ng isang babaeng engineer. Matatas siyang mag-Ingles at malinaw ang accent. Sinimulan namin ang proyektong ito 5 taon na ang nakakaraan at ngayon nabawasan namin ang mga aksidente ng 40% sa mga pilot area. Napanganga ako. Talaga? Pero kahapon, nabangga pa rin ang sasakyan ko. Ngumiti siya. Oo, pero kung wala ang sistemang ito, mas matindi pa sana iyon. Nagbabala ang AI sa driver ng motorsiklo ng maaga, ngunit nilabag pa rin niya. Tiningnan ko ng malapitan. Nakita ko ang datos na mabilis na dumadaloy. Ang mga graph na nagpapakita ng hula sa trapiko 30 minuto bago. Ito ay katulad ng sistemang dinadevelop ng kumpanya ko. Pero kayo, nagawa na ninyo? Tanong ko ng may pagtataka. Tumawa si Mr. Cardo. Hindi kami kasing laki ng Korea, pero inangkop namin ito sa realidad ng aming lungsod. Mr. Kim, tingnan ninyo ito. Binuksan niya ang isang app sa telepono na nagpapakita ng dynamic route para maiwasan ang trapiko. Mahigit 5 milyong user sa Maynila ang gumagamit ng app na ito araw-araw. Nag-download ako agad. Pagkabukas ko ng app, nagrekomenda ito ng bagong ruta para bumalik ako sa hotel na nagpapababa ng oras ng 20 minuto, sabi nito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Anong pangyayari ito? Habang nanananghalian sa center, ikinuwento nila ang development team mga batang engineer na nagtapos sa mga Pilipinong universidad ngunit nagsanay sa mga dambuhalang tech company sa Silicon Valley. Hindi namin kailangan na ang lahat ay maging perpekto sa simula, ngunit unti-unti naming iniaangkop ito sa mga totoong tao, sabi ng isang engineer. Tumango ako, ngunit mayroon pa ring pader sa aking isip. Maganda para sa isang papaunlad na bansa, ngunit sa Korea, mayroon na kaming 5G na sumasakop sa buong bansa. Nang hapong iyon, bumalik kami sa pulong. Nagsimula akong makita ang potensyal sa deal na ito. Kung pagsasamahin namin ang aming teknolohiya sa kanilang sistema, baka makagawa kami ng bagong bagay, naisip ko. Ngunit mahigpit pa rin akong nakikipagnegosasyon. Gusto kong ang panig ng Pilipino ang mamuhunan ng mas malaki sa hardware. Sa panahon ng break, nakaramdam ako ng pananakit ng dibdib muli. Mas matindi kaysa noong una. Siguro, naparami ang kape, sabi ko sa sekretarya at uminom ng gamot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nawala. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pulong, nagpasya akong maglakad-lakad malapit sa hotel upang magpahinga. Ang Maynila sa gabi ay masigla. Maraming tao ang naglalakad, ngunit napansin ko ang seguridad. May mga tourist police na nagpapatrolya sa bawat kanto.
at may mga CCTV cameras sa bawat kalsada. Mas ligtas ito kaysa sa inaakala ko, naisip ko. Huminto ako sa isang street food stall. Sinubukan ko ang adobo ayon sa rekomendasyon ni Mr. Cardo. Ang lasa ay matamis at maalat, masarap kaysa sa inaakala ko, inamin ko sa sarili ko. Ngunit habang pabalik ako, bumalik ang pananakit ng dibdib ng matindi. Nahihirapan akong huminga, namamanhid ang mga kamay ko, bumagsak ako sa sahig. Nagmadaling tumakbo ang mga tao sa paligid ko. Anong nangyayari sa inyo? Tanong ng isang lalaki sa Ingles. Agad siyang tumawag sa 911, ang emergency number ng Pilipinas. Kalma lang po, paparating na ang ambulansiya, alalayan niya ako. Ang iba ay nagmamadaling gumawa ng espasyo. Sa loob ng 3 minuto, tumunog ang siren. Dumating ang ambulansiya kasama ang port na medical team. Mabilis nilang sinuri ang pulso, naglagay ng oxygen monitor at nagbigay ng paunang iniksyon. Pinaghihinala ang myocardial infarction po. Dadalhin namin siya sa pinakamalapit na ospital, sabi ng pinuno ng team. Gumamit siya ng tablet upang ipadala ang impormasyon sa ospital ng maaga. Nagpapakita ang EKG ng ST elevation. Kailangang gawin agad ang angioplasty, sabi niya sa team. Nakikinig ako ng may pagkalito, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko ligtas. Tumakbo ang ambulansiya sa trapiko, ngunit sa pagkakataong ito, bukas ang siren at ang ibang sasakyan ay maayos na nagbigay daan. Gumagana talaga ang sistemang ito, naisip ko. Sa loob lamang ng 10 minuto, dumating kami sa isa sa mga nangungunang ospital sa Maynila, handa ang emergency room. Agad akong itinulak ng medical team sa loob. Dumating na ang impormasyon mula sa ambulansiya. Handa na tayong gawin agad ang procedure, sabi ng isang babaeng doktor. Malinaw siyang mag-Ingles. Agad akong itinulak sa cath lab. Gumamit sila ng modernong angiography machine at nag-inject ng dye upang makita ang mga ugat. 80% na bara ang ugat. Maglalagay tayo ng stent, sabi niya. Pumirma ako ng consent form gamit ang nanginginig na kamay. Habang naghihintay, naisip ko ang aking pamilya sa Seoul. Kung mamamatay ako dito dahil dumating ako sa bansang ito. Ngunit pagkatapos, nangyari muli ang hindi kapani-paniwala. Ang procedure ay natapos sa loob ng 45 minuto. Nagising ako sa ICU. Lumapit ang doktor upang magpaliwanag. Nakaligtas kayo dahil sa mabilis ninyong pagdating. Ang aming EMS system ay konektado sa mga ospital sa buong lungsod. Kung mas matagal, baka delikado na. Tumingin ako sa paligid. Ang silid ay malinis, moderno. Ang mga medical equipment ay inangkat mula sa Germany at Amerika. Ang ospital dito ay parang sa Seoul, bulong ko. Tumawag ang sekretarya. Sabi ni Mr. Cardo, kinanselan niya ang pulong bukas at bibisitahin niya ako. Mas mahalaga ang kalusugan ninyo kaysa sa kontrata, sabi niya. Natahimik ako. Bakit kailangan nilang maging ganito kabait? Nang gabing iyon, humiga ako at inisip ang mga pangyayari sa buong araw. Ang magulong trapiko na inireklamo ko ay naging sistema na nagligtas ng buhay ko. Kung sa Seoul ito, baka mas matagal pa akong naghintay ng ambulansiya dahil sa bigat ng trapiko doon, inamin ko sa sarili ko sa unang pagkakataon. May isang bagay dito na hindi ko napansin, ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Bukas, makikita ko pa ang higit pa at magsisimula akong magduda sa sarili ko. Anong hindi kapani-paniwalang pangyayari? Kinabukasan, nagising ako sa VIP patient room ng ospital. Ang banayad na sikat ng araw ay tumagos sa malaking bintana na nagpapakita ng payapang tanawin ng Ilog Pasig. Mas maganda na ang pakiramdam ko, hindi na masakit ang dibdib ko. Ang doktor ko, si Dr. Maria Santos, ay pumasok ng nakangiti. Magandang araw Mr. Kim, mas maganda na ang kalagayan ninyo. Nakatulog kayo ng mahimbing kagabi. Normal ang pulso, sabi niya sa malinaw na Ingles. Nagtanong ako ng may pagtataka, saan po kayo nag-aral? Napakaganda ng accent ninyo, ngumiti siya. Nagtapos po sa University of the Philippines at nag-training sa London ng 3 taon. Ang ospital namin ay may halos 100 doktor na nag-training sa ibang bansa. Tumango ako, ngunit may tanong pa rin sa isip ko. Ospital sa Pilipinas? Pumasok si Mr. Cardo dala ang prutas. Kinansela ko po ang pulong sa buong araw para makapagpahinga kayo, sabi niya at umupo sa tabi ng kama.
Nakaramdam ako ng hiya. Salamat po, hindi naman po malala. Ngumiti siya, mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa lahat. Sa Pilipinas, naniniwala kami na mas mahalaga ang tao kaysa sa negosyo. Natahimik ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Sa business world ko, ang lahat ay profit at oras. Pero ang kontrata na 50 milyon? Tanong ko. Tumawa siya. Makakahintay iyon. Magpagaling muna kayo. Nang hapon, pinayagan ako ni Dr. Maria na maglakad-lakad sa ospital. Nakasuot ako ng patient gown, naglalakad sa malinis na koridor. Ang mga nurse ay ngumingiti at bumabati. Ang lahat dito ay parang 5-star na hotel, sabi ng sekretarya na sumunod. Nakita ko ang hybrid operating room na gumagamit ng robot para tumulong sa operasyon. Ito po ang pinakabagong Da Vinci system, paliwanag ng isang nurse nang makita akong interesado. Kami po ang unang ospital sa Southeast Asia na gumamit ng modelong ito ng buo. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa outpatient department. Nakita ko ang maraming banyagang pasyente Europeo, Amerikano, gitnang silangan. Ang ilan ay nagpapagawa ng cosmetic surgery, ang ilan ay nagpapagamot ng cancer. Medical tourism, tanong ko kay Dr. Maria na sumusunod. Oo, pero hindi lang kami mura. Ang kalidad ay kasing ganda ng mga nangungunang ospital sa mundo, ngunit ang gastos ay 70% na mas mababa. Binuksan niya ang hospital app sa telepono. Subukan ninyo. Online queuing system, maaari ninyong tingnan agad ang lab results, hindi na kailangang maghintay. Sinubukan ko itong pindutin. Mabilis ang lahat. Walang pila tulad sa Korea, kung saan kung minsan ay kailangang maghintay ng linggo. Pero, bakit kaya ng Pilipinas na gawin ito? Tanong ko. Ngumiti siya. Patuloy kaming namumuhunan sa tao at teknolohiya sa loob ng 30 taon. Kahit na mas mababa ang GDP per capita kaysa sa Korea, inilaan namin ito upang maging accessible sa lahat ng mamamayan. Nagsimula akong makaramdam ng pagpapakumbaba sa unang pagkakataon. Sa Korea, mayroon kaming teknolohiya, ngunit kung minsan, ang mayayaman lang ang nakakaabot. Nang gabing iyon, inanyayahan ako ni Mr. Cardo na mag-dinner sa ospital, isang pribadong kuwarto na may magandang tanawin. Subukan ninyo ang purong pagkaing Pilipino. Hindi po gaanong maanghang, sabi niya. At nagdala siya ng sinigang at kanin, talagang masarap. Habang nagkukuwentuhan, ikinuwento niya ang startup sa Pilipinas. Mayroon kaming Digital Innovation Hub na katulad ng Silicon Valley, ngunit nakatuon sa totoong industriya tulad ng electric vehicles at medisina. Nakikinig ako ng maigi. Kung kaya ninyo, dadalhin ko kayo doon bukas. Nang gabing iyon, inisip ko ang 3 araw. Mula sa paliparan na inakala kong luma, naging pintuan ito sa sistema na nagligtas ng buhay ko. Mula sa trapiko na inireklamo ko, naging bahagi ito ng isang matalinong AI. Mula sa ospital na hindi ko pinagkakatiwalaan, naging lugar ito na mas moderno kaysa sa nakita ko. Hindi lang ito bansa para sa turismo, bulong ko. Ngunit hindi pa ako sigurado, baka Maynila lang ito. Sa kaibuturan ng aking puso, nagsimula akong magduda. Baka nagkamali ako sa lahat. Ang pagkakasakit na ito ay nagpilit sa akin na magpahinga ng 2 araw pa at magpapatuloy ang pulong, ngunit wala akong ideya kung ano ang naghihintay bukas na sisira sa pader sa aking puso. Paano ito nangyari? May isang bagay dito na lumampas talaga sa aking inaasahan. Matapos magpagaling sa ospital ng 10 araw, malinaw na bumuti ang pakiramdam ko. Pinayagan ako ni Dr. Maria na umalis sa ospital, ngunit nagbabala na kailangan kong magpa-check up ng regular at iwasan ang stress. Tumango ako, ngunit naisip ko ang kontrata na 50 milyon na nakabinbin pa. Kailangan kong lagdaan ito at lumipad pabalik sa Seoul. Araw-araw akong binibisita ni Mr. Cardo, nagdadala ng mga dokumento at tahimik na nagdi-discuss sa tabi ng kama. Huwag po kayong magmadali, Mr. Kim. Magpahinga muna kayo, palagi niyang sinasabi. Nagsimula akong makaramdam ng pagkakasala. Mas careful siya kaysa sa isang business partner lang. Nang umaga ng pag-alis ko sa ospital, nagpadala si Mr. Cardo ng limusina para sunduin ako. Dadagdalan ko po kayo sa Digital Innovation Hub ngayon. Kung kaya ninyo, nag-alinlangan ako, ngunit sumang-ayon. Sige po, gusto kong makita ng sarili kong mata
Habang nasa daan, siksikan pa rin ang trapiko. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang matataas na gusali na kahalili ng mga lumang gusali. Tingnan mo, ang ilang lugar ay luma pa rin at hindi moderno, sabi ko sa sekretarya. Tumango siya. Oo, CEO, ang infrastruktura ay hindi pa kasing ganda ng Korea. Ngumiti ako sa sarili ko. Kita mo, hindi ako nagkamali sa lahat. Ngunit nang pumasok ang sasakyan sa lugar ng Innovation Hub, ang Digital Innovation Corridor, nagbago ang lahat. Modernong mga gusali ang nakalinya. Malawak ang mga kalsada, may mga electric vehicles na nagdaraan. Ito po ang aming bagong industrial hub, paliwanag ni Mr. Cardo. Namuhunan kami ng higit sa P1.5 trilyon para akitin ang teknolohiya mula sa buong mundo. Huminto kami sa Digital Innovation Center, isang matayog na glass building. Sa loob, puno ito ng mga batang startup na kalalakihan at kababaihan. Maligayang pagdating, Mr. Kim, bati ng isang CEO ng startup. Ang pangalan niya ay Arman at 28 taong gulang lang siya, ngunit nagtapos ng PhD sa MIT. Kami po ay expert sa AI para sa medisina. Dinala niya kami sa lab. Ang robot na tumutulong sa operasyon ay gumagalaw ng may katumpakan. Gumagamit ang sistemang ito ng machine learning para suriin ang CT scan images. 99.8% ang katumpakan. Hinawakan ko ang makina. Magaling, pero sa Korea, mayroon kaming modelong mas mabilis dito, sabi ko upang subukan siya. Ngumiti siya. Oo, pero ang amin ay 50% na mas mura at adaptable sa maliliit na ospital. Nanood kami ng demo. Binuksan ni Arman ang AI program na kumokonekta sa patient data mula sa mga ospital sa buong bansa. Mayroon kaming big data ng higit sa 10 milyong kaso. Hinuhulaan ng AI ang epidemya ng maaga. Napanganga ako. Ang ganitong karaming datos? Ligtas ba? Tumango siya. Gumagamit kami ng blockchain para sa encryption at mahigpit na sumusunod sa GDPR. Naisip ko. Mas iniisip nila ang seguridad kaysa sa inaasahan ko. Kahit na ang ilang lugar sa lungsod ay luma pa rin, advanced ang lugar na ito. Habang nagkakape, ikinuwento ni Arman ang tungkol sa team. Marami sa amin ay nagtapos sa mga Pilipinong universidad, ngunit nagsanay sa Google at Samsung. Isang batang babae na nagngangalang Pia ang lumapit. Ako po ang nagdevelop ng algorithm para sa breast cancer detection. Kasing tumpak ng expert doctor, pero 10 beses na mas mabilis, ipinakita niya ang kanyang trabaho sa tablet. Mga graph at 3D image na umiikot. Ikaw lang ang gumawa nito? Tanong ko. Ngumiti siya. Oo. 5 lang kami sa team, pero gumagamit kami ng open source at collaboration sa buong mundo. Nagsimula akong ma-excite. Kung pagsasamahin namin ito sa teknolohiya ng kumpanya ko, ngumiti si Mr. Cardo. Iyon po ang gusto naming makipagtulungan. Ngunit may duda pa rin ako. Pero ang infrastruktura sa labas ng Maynila, nakikita kong ang ilang lugar ay hindi pa handa. Tumango si Arman. Oo, hindi pa kami kasing unlad ng Korea, pero unti-unti kaming nagpapalawak at nagpo-focus sa sustainability, hindi nagdadala ng malaking utang. Natahimik ako. Inamin nila ang kanilang kahinaan, ngunit ginamit ito bilang drive. Nang hapon, nagmaneho kami patungo sa electric vehicle manufacturing plant sa Innovation Corridor. Automatikong pinagsasama ng mga robot ang mga sasakyan. Kami mismo ang gumagawa ng lithium battery, 30% na mas mura kaysa sa Tesla, paliwanag ng plant manager. Tiningnan ko ang production line malinis at efficient. Inamin ko sa sarili ko, ngunit mahina akong nagreklamo sa sekretarya. Kung ang buong bansa ay ganito, maganda, pero ang ilang sulok ng lungsod ay magulo pa rin. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, binuksan ko ang laptop at tinignan ang email mula sa Seoul. Nagtanong ang board kung kailan ko lalagdaan ang kontrata. Sumagot ako, sa loob ng 2 araw, ngunit nagsimula akong mag-alinlangan, baka mas mahalaga pa ang deal na ito kaysa sa inaakala ko. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang Innovation Corridor, ang lungsod ng hinaharap na nakatago sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Anong pangyayari ito? Kinabukasan, ang huling araw ng orihinal na schedule, nagising ako ng may pakiramdam ng bigat sa dibdib, hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa salungatan sa aking isip.
Ang kontrata na 50 pesong milyon ay naghihintay na lagdaan ngayon, ngunit matapos makita ang Innovation Hub at ang sistema ng medisina, nagsimula akong magduda na ang deal na ito ay napakaliit para sa potensyal na nakita ko. Tumawag si Mr. Cardo. Mr. Kim, handa na po ba kayo sa pulong? Inihanda ko na ang mga dokumento. Sumagot ako. Oo, pero bago ako lumagda, gusto kong pag-usapan muna ang tungkol sa kalusugan ko. Natahimik siya sandali. Siyempre, naiintindihan ko. Nagkita kami sa cafe sa hotel. Ikinuwento ko sa kanya ang pananakit ng dibdib na nagsimula pa noong nasa eroplano ako. May family history ako ng sakit sa puso. Namatay ang tatay ko noong siya ay 55. Tumango si Mr. Cardo. Bakit hindi ninyo sinabi agad? Mayroon kaming specialist medical team. Ngumiti ako. Dahil inakala kong 3 araw lang ako dito at kaya ko itong ayusin, ngunit alam ko sa sarili ko na ang stress sa trabaho ang nagpalala sa kalagayan ko. Dinala niya ako sa ospital muli. Hinihintay ako ni Dr. Maria. Ngayon, magkakaroon tayo ng stress test at kokonsulta sa nutritionist, sabi niya. Dinala niya ako sa isang espesyal na exercise room. Tumakbo ako sa treadmill habang ang AI heart monitor ay automatikong nag-adjust ng bilis ayon sa tibok ng puso ko. Ang resulta ay lalabas sa loob ng 10 minuto. Malakas ang puso ninyo, ngunit kailangan ninyong kontrolin ang presyon at bawasan ang stress, paliwanag niya. Pagkatapos, pumasok ang nutritionist na nagngangalang Lynn. Mula sa inyong genetics, nagdisenyo kami ng 30 araw na menu para bawasan ang sodium at dagdagan ang omega-3. Maari itong sundin ng hotel, sabi niya. Humanga ako. Sa Korea, kailangan kong mag-book ng specialist sa loob ng ilang buwan. Ngumiti si Lynn. Dito, ginagawa namin itong madaling maabot dahil naniniwala kami na mas mabuti ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Habang nagkukuwentuhan, ikinuwento ni Mr. Cardo ang kanyang asawa. Nagkaroon ng cancer ang asawa ko. Ang sistemang ito ang nagligtas sa kanya. Nakita ng AI sa early stage pa lang. Natahimik ako. Hindi ko naisip na magkakaroon ng ganito ang Pilipinas. Nang hapong iyon, bumalik kami upang pag-usapan ang kontrata sa conference room, nakasalansan ang mga dokumento. Nakipagnegosasyon ako tungkol sa technology share. Ang kumpanya ko ay kailangang magkaroon ng 60% na share. Sabi ko, umiling si Mr. Cardo. Inaalok namin ang 50,050 dahil malaki ang market share ng aming team sa Asia. Nagpumilit ako. Pero mas malaki ang capital mula sa amin. Nagkaroon ng tensiyon. Nakaramdam ako ng bahagyang pananakit ng dibdib muli. Maaari bang magpahinga muna? Sabi ko, at lumabas upang magpahangin. Tumawag ako sa board sa Seoul. Malapit na kaming lumagda sa kontrata pero gusto kong palakihin ang deal. Sumagot sila. Sundin ang orihinal na plano. Bumalik ka agad. Bumuntong hininga ako. Tumaas ang presyon ko. Uminom ako ng gamot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nawala. Namumulikat ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Hindi ko na kaya. Bumagsak ako sa harap ng conference room. Tumakbo palabas si Mr. Cardo. Mr. Kim, dumating ang rescue team ng mas mabilis kaysa sa Korea. Nakatulong ang sistema ng Pilipinas. Masyadong mabilis, sabi ni Mr. Cardo. 7, 8 minuto at nasa ospital na. Ang medical team ay naghihintay. Muling nabara ang ugat. Kailangang palawakin agad ang stent, sabi ni Dr. Maria. Nagsimula agad ang procedure. Tinutulungan kami ng AI na gabayan ng catheter. Eksakto ang posisyon. Nabawasan ang oras sa 20 minuto, sabi ng isang batang doktor na nagngangalang Dr. Eric. Nagising ako sa ICU muli. Nakabantay si Mr. Cardo. Mr. Kim, nagulat talaga ako. Hindi mahalaga ang kontrata kaysa sa kalusugan ninyo. Tumulo ang luha ko. Salamat. Kung wala ang sistemang ito, hindi ako mabubuhay. Ngumiti siya. Ito po ang Pilipinas. Baka may trapiko, may ulan, pero kapag ang buhay ng tao ang mahalaga, ang lahat ay humihinto para sa kanya. Umiyak ako sa loob ko. Minsan kong hinamak ang lugar na ito, ngunit iniligtas ninyo ang buhay ko ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Nang gabing iyon, nawala ang lahat ng pagdududa sa aking puso. Ang magulong trapiko ay naging bahagi ng sistema na nagliligtas ng buhay. Ang mga lumang istruktura
ay naging matatag na pundasyon para sa bagong inobasyon. At ang init at halumigmig ay nagdulot ng init at ngiti sa mga tao rito palagi. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Ang mas malaking katotohanan ay naghihintay bukas. Anong hindi kapanipaniwalang pangyayari? Muli akong nagising sa ICU. Ang malambot na ilaw. Ang heart monitor ay nagbibigay ng regular na tunog. Nakatayo si Dr. Maria sa tabi ng kama kasama si Mr. Cardo. Mr. Kim, stable na ang kalagayan ninyo. Matagumpay ang pagpapalawak ng ugat. Walang complication, ngumiti siya. Sinubukan kong bumangon. Salamat po. Muli na naman. Hinawakan ni Mr. Cardo ang kamay ko. Mas matindi po ito kaysa noong una. Kinabahan talaga ako. Tumulo ang luha ko. Halos mamatay ako dahil sa pagpupumilit ko sa kontrata. Tumawag ang sekretarya mula sa Seoul. CEO, kinansela na po ng board ang deal. Kung hindi po kayo lalagda ngayon, maghahanap kami ng bagong partner. Pinatay ko ang tawag. Hindi. Hindi ako lalagda sa orihinal na deal. Narinig ni Mr. Cardo. Mr. Kim, wag po kayong magpumilit. Mas mahalaga ang kalusugan. Umiling ako. Hindi ako nagpupumilit. Pero nakita ko na. Ang deal na ito ay napakaliit para sa mga nakita ko. Hiniling ko sa lahat na lumabas. Nag-iisa ako sa silid, inaalala ang unang 3 araw. Dumating ako ng may pagmamataas, iniisip na ang Pilipinas ay mas mababa sa Korea sa lahat ng aspeto. Ngunit 2 beses akong muntik mamatay at ang sistemang ito ang nagligtas ng buhay ko ng may bilis at katumpakan na sobra-sobra. Ang AI ay hindi lang tool, kundi nakikipag-ugnayan ito sa pusong tao na hindi sumusuko. Ako ang nagkamali sa pagtingin lang sa panlabas. Tahimik akong umiyak. Ang tatay ko ay namatay dahil sa heart attack habang nagpupulong sa Tokyo. Gusto kong baguhin ang mga tuntunin, sabi ko. Nagulat siya. Paano po babaguhin? Huminga ako ng malalim. Kinakansela ko ang orihinal na AI P50 million. Mamumuhunan ako ng P200 million sa halip. Magtatayo kami ng pinagsamang AI Medical Center sa Innovation Hub at lilipat ako dito ng 3 buwan upang ako mismo ang mamahala sa proyekto. Natahimik ang silid. Nanlaki ang mata ni Mr. Cardo. Mr. Kim, seryoso po ba kayo? Tumango ako. Seryoso ako. Nakita ko na, hindi lang partner ang lugar na ito, kundi guro. Ang inyong sistema ng gamot, ang inyong pamumuhunan sa tao, ang teknolohiya na accessible sa lahat, may kakulangan kami sa mga bagay na ito sa Korea. Ngumiti si Dr. Maria, maligayang pagdating po sa Pilipinas. Tumawag ako sa board sa Seoul, kinakansela ko ang orihinal na deal. Mamumuhunan ako ng personal at lilipat ako. Nagulat sila, nabaliw ka na ba? Babagsak ang stock. Sumagot ako, kung babagsak ang stock dahil pinili ko ang buhay ng tao, ayos lang. Pinatay ko ang tawag. Nawala ang lahat ng pagdududa. Ang magulong trapiko ay bahagi ng isang buhay na lungsod. Ang mga lumang istruktura ay ang ugat ng sustainability. At ang init at halumigmig ay nagdulot ng init sa mga tao rito palagi. Nang gabing iyon, lumipat ako sa normal patient room. Nagdaos ng maliit na selebrasyon ang team ni Mr. Cardo. Hindi lang ito negosyo, kundi pagkakaibigan, sabi ni Mr. Cardo. Itinaas ko ang aking baso ng tubig. Salamat sa pagligtas ng buhay ko ng 2 beses. Ngumiti ang lahat. Naramdaman ko ang init na hindi ko kailanman naramdaman sa conference room sa Seoul. Ngunit ang pinakamataas na punto ay hindi pa dumarating. Bukas ang araw na talagang magbabago sa buhay ko. Ngunit pagkatapos, nagsimula na ang totoong himala. Nang umaga, nagising ako sa ospital nang may magaan na pakiramdam na para bang isang mabigat na pasanin ang inalis sa aking dibdib. Pumasok si Dr. Maria, dala ang huling resulta ng check-up. Mr. Kim, lubos na kayong gumaling. Maaari na kayong umalis sa ospital, pero kailangan ninyong uminom ng gamot ayon sa schedule at magpa-check-up buwan-buwan. Ngumiti ako ng malapad. Salamat, Doktor. Iniligtas ninyo ang buhay ko ng 2 beses. Tumawa siya ng mahina. Hindi ako iyon, kundi ang team at ang sistema. Ngunit ang mahalaga, nagbukas kayo ng isip. Dumating si Mr. Cardo dala ang bagong dokumento. Handa na po ang kontrata na P200 million para lagdaan. Pero bago iyon, gusto ko kayong dalhin para makita ang isang tao.
Sumakay kami sa sasakyan patungo sa bahay ni Dr. Maria sa labas ng Maynila. Nagulat ako. Bakit po tayo pupunta dito? Ngumiti siya. Gusto niyang ikuwento sa inyo ang personal niyang buhay para maintindihan ninyo ang tunay na bayanihan ng Pilipino. Sa isang simple ngunit mainit na bahay, nagkuwento si Dr. Maria. 15 taon na ang nakakaraan. Ako ay isang batang taga-probinsya mula sa Visayas. Mahirap ang mga magulang ko, ngunit nagbigay ang gobyerno ng buong scholarship para maging doktor. Nangako ako sa sarili ko na babalik ako para tulungan ang mga tao sa aming bayan. Binuksan niya ang isang photo album na nagpapakita sa kanya na nakasuot ng mobile clinic uniform. Ngayon, hinahati ko ang oras ko para magbigay ng libreng clinic sa probinsya buwan-buwan gamit ang telemedicine na konektado sa Maynila. Tumulo ang luha ko. Sa Korea, ang magagaling na doktor ay nasa malalaking lungsod lang. Nagpatuloy siya. Mr. Kim, inakala ninyo na mas mababa ang Pilipinas, ngunit namumuhunan kami sa tao, hindi lang sa pera. Kapag nabigyan ng pagkakataon ng mga tao, gagawa sila ng himala. Yumuko ako. Ako ang nahihiya. Dumating ako ng may pagmamataas, iniisip na trapiko at init lang ang mayroon dito. Ngunit 2 beses akong muntik mamatay, at ang sistema at ang bayanihan dito ang nagligtas sa akin. Nagsermon ako sa sarili ko. Hinawakan ni Mr. Cardo ang balikat ko. Walang perpekto, Mr. Kim, pero ang pag-amin sa pagkakamali ay ang unang hakbang sa kadakilaan. Pinunasan ko ang luha ko. Nagdesisyon na ako. Kakanselahin ko ang lahat ng orihinal na deal at mamumuhunan ako ng personal upang magtayo ng AI Health Foundation sa Pilipinas para matulungan ang mahihirap na maabot ang teknolohiya. Nanlaki ang mata nilang dalawa. Talaga? Tumango ako. Oo. At lilipat ako dito ng permanente para matuto mula sa inyo. Nang hapon, bumalik kami sa hotel. Tumawag ako sa pamilya ko sa Seoul. Mananatili ako sa Pilipinas. Pumunta kayo dito para makasama ako. Umiyak ang asawa ko. Nagbago ka na talaga. Ngumiti ako. Oo, tinuruan ako ng Pilipinas na magpakumbaba. Nang gabing iyon, lumagda ako sa bagong kontrata sa isang maliit na conference room. Walang seremonya. Hindi lang ito negosyo, kundi isang bagong simula, sabi ni Mr. Cardo. Itinaas ko ang baso ko. Para sa Pilipinas, ang guro na kailangan kong matutunan. Naramdaman ko ang paglaya mula sa mapagmataas na CEO patungo sa isang taong mapagpakumbaba at nagpapahalaga sa buhay. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Ang mga salita na kailangan kong sabihin ay naghihintay pa. Nang sumunod na umaga, lumipat ako mula sa Marangyang Hotel patungo sa isang simpleng apartment malapit sa Innovation Hub. 2 bedroom na may tanawin ng halamanan. Walang limusina, walang bodyguard. Sinabi ko sa sekretarya na, mula ngayon, mamumuhay ako tulad ng isang ordinaryong Pilipino. Nanlaki ang mata niya. CEO, sigurado po ba kayo? Ngumiti ako. Sigurado, gusto kong matuto talaga. Dumating si Mr. Cardo, dala ang mainit na kape. Ngayon, dadagdalan ko po kayo sa market, Mr. Kim. Subukan ninyo ang totoong buhay. Sumakay kami sa isang ordinaryong jeepney, hindi marangyang sasakyan. Nakatayo ako, nakakapit sa rail. Sa gitna ng mga Pilipinong ngumingiti at bumabati. Magandang araw po, sabi ng isang matandang babae sa tabi ko. Gumanti ako ng mano at ngiti. Magandang araw po. Masigla ang market. Ingay ng pagtawad. Amoy ng pagkain. Bumili ako ng kakanin at taho kasama si Mr. Cardo. Masarap po ba? Tanong niya. Tumango ako. Mas masarap kaysa sa steak sa hotel. Habang naglalakad, ikinuwento niya. Baka mababa ang kita ng Pilipino pero masaya kami dahil nagbabahagi kami. Nakita ko ang isang vendor na nagbibigay ng libreng pagkain sa isang mahirap na bata. Ito po ang bayanihan, sabi niya. Tumulo ang luha ko. Sa Korea, abala kami sa trabaho at nakalimutan na namin ang mga bagay na ito. Nang hapon, bumalik kami sa Innovation Hub para sa pulong ng bagong team. Tumayo ako sa harap ng mga batang engineer at doktor. Lahat, ako si Kim Ji-hoon, dating CEO na inakala na mas mababa ang Pilipinas sa lahat ng aspeto kaysa sa Korea. Dumating ako nang may pagmamataas, iniisip na ang trapiko ay kabiguan, ang lumang infrastruktura ay backward, at ang init
at halumigmig ay paghihirap. Ngunit 2 beses akong muntik mamatay at ang AI medical system at ang bayanihan ninyo ang nagligtas ng buhay ko. Natahimik ang silid. Huminga ako ng malalim. Ang Pilipinas ay ang guro na kailangan nating matutunan. Masyado kaming mapagmataas, iniisip na pera at teknolohiya ang lahat. Ngunit dito, itinuro sa akin na ang pusong tao ang pinakamahalaga. Ang sistema ninyo ay hindi perpekto, may trapiko, may ulan, may mga lumang lugar, ngunit sa pinakamahalagang bagay ang pagliligtas ng buhay, ang pagbabahagi, ang pamumuhunan sa tao, mas mataas kayo sa amin. Nagpalakpakan ang lahat. Itinaas ko ang kamay ko. Mananatili ako dito upang matuto at magtayo ng AI Center na magbibigay ng libreng medical access sa mahihirap. Itinaas ni Arman ang kamay niya. Maligayang pagdating po, Kuya Jihun. Ngumiti ako. Tawagin ninyo akong Kuya Jihun. Nang gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa tabi ng ilog Pasig, malamig ang hangin. Naalala ko ang mga salita, hindi perpekto ang Pilipinas, ngunit dakila sa mga pinakamahalagang bagay. Nag-post ako sa LinkedIn, mula sa Korean CEO, na minsan ay humamak sa Pilipinas, patungo sa isang mapagpakumbabang estudyante. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin ng aral sa buhay. Nang gabing iyon, nag-video call ako sa pamilya ko. Pumunta kayo dito sa akin. Ang Pilipinas ang bago nating tahanan. Umiyak ang asawa ko. Nagbago ka na talaga. Ngumiti ako. Oo, dahil tinuruan ako ng lugar na ito na maging totoong tao. Ang mga salita na hinihintay ko ay nasabi na at nagbago ito sa lahat. Mabilis na lumipas ang isang taon. Nakatayo ako sa harap ng Philippine Miracle Health Hub sa Innovation Hub, isang modernong glass building na pinagsamang pinamuhunan namin ni Mr. Cardo. Ngayon ang official opening. Dumating ang pamilya ko mula sa Seoul, ang asawa ko, ang 2 taong gulang kong anak na lalaki at ang 12 taong gulang kong anak na babae. Lumipat sila kasama ko, 6 na buwan na ang nakakaraan. Tatay, gusto ko po talaga dito. Masaya sa eskwelahan at mababait ang mga kaibigan, sabi ng anak kong babae, niyakap ko siya. Masaya akong gusto mo ang bago nating tahanan. Kasama sina Mr. Cardo, Dr. Maria, Arman at ang lumang team sa event, puno ng mga reporter mula sa Korea at iba pang bansa. Mr. Kim, mula sa CEO na nagkansela ng P50 milyong deal at nagtayo ng P500 milyong center, ano po ang nagpabago sa inyo? Tanong ng isang reporter. Ngumiti ako at kinuha ang mic. Lahat, untaon na ang nakakaraan, dumating ako sa Pilipinas nang may pagmamataas, iniisip na trapiko lang, init at halumigmig at lumang infrastruktura ang mayroon dito. Hinamak ko ang lahat, ngunit 2 beses akong huminto ang puso at ang advanced AI medical system at ang bayanihan ng Pilipino ang nagligtas ng buhay ko. Natanto ko na ang Pilipinas ay hindi perpekto, may trapiko talaga, may malakas na ulan, may mga lugar na hindi pantay ang pag-unlad, ngunit sa pinakamahalagang bagay ang pagliligtas ng buhay, ang pagbabahagi, at ang pamumuhunan sa tao. Mas dakila kayo kaysa sa inakala ko. Malakas ang palakpakan sa silid, itinaas ko ang kamay ko. Ang Pilipinas ay ang guro na kailangang matutunan ng mundo. Tayo na minsan ay mapagmataas ay kailangang magpakumbaba para lumago. Ang center na ito ay magbibigay ng libreng AI screening sa 1 milyong mahihirap sa unang taon at lalawak sa buong Asia. Umakyat si Dr. Maria sa entablado. Salamat, Mr. Kim, sa pagpapahalaga sa amin. Humarap siya sa akin. At salamat sa pagiging isang miyembro ng pamilyang Pilipino. Niyakap ko siya. Salamat sa pagtuturo sa akin na maging tao. Nagtapos ang seremonya sa pagtatanim ng isang puno ng nara. Iniabot sa akin ni Mr. Cardo ang isang wreath ng sampagita. Maligayang pagdating po sa tahanan, Kuya Jihon. Gumanti ako ng mano. Salamat kuya, ito na ang tunay na tahanan. Nang gabing iyon, nag-dinner kami ng pamilya ko sa tabi ng ilog Pasig, kakanin at sinigang. Nagtanong ang anak kong lalaki, Tatay, hindi ba galit ka sa trapiko dati? Tumawa ako. Oo, pero ngayon alam ko na ang trapiko ay opportunity para makipag-usap sa mga tao sa tabi mo. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko. Nagbago ka na talaga sa mabuting paraan. Nang gabing iyon, tumayo ako sa balcony.
tinitingnan ang Maynila sa gabi. Ang mga ilaw ay kumikinang, sumasalamin sa ilog Pasig. Itinaas ko ang baso ko ng tubig. Salamat Pilipinas sa pagbibigay sa akin ng aral sa buhay at ng bagong tahanan. Ang banayad na hangin ay nagdala ng bayanihan ng Pilipino upang hipuin ang aking puso. Mula sa mapagmataas na CEO patungo sa isang taong mapagpakumbaba at masaya, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa, kundi isang himala na nagpabago sa akin magpakailanman.